Anyway, punta po tayo rito sa ano, sa mga viral 'no. Una ito pong ano, unahin na natin 'tong, medyo mabigat-bigat 'no, yung Masinloc, Baho de Masinloc. Kung matatandaan po natin, isa po 'yan sa mga contention nun nung panahon ni Pinoy 'no. Nung panahon ni Pinoy, kung tama yung pagkakaintindi ko, diyan yung face to face yung ating, ah mga Navy, hindi ko alam kung Coast Guard lang o pati Navy na yung mga magka-face to face nun 'no, kaso umatras tayo, et cetera. 'Yan din po yung marami po nangingisdang mga Pilipino diyan. Dapat natututo po tayo sa kasaysayan ng Pilipinas 'no. Nung pong panahon ni Pinoy nakipagmatigasan tayo, eto kalimutan niyo muna yung biases niyo, Tama po 'yan, galit tayo sa China sa ginawa nila na pambobomba sa'tin 'no. Pero balik lang tayo ng konti sa history. Nung tayo nakipagmatigasan, hindi naman tayo makapasok diyan nun, sa Baho de Masinloc na 'yan. Tapos nung si Pangulong Duterte po nakipagkaibigan sa China, kasi ang dami pong lumalabas ngayon na parang traitor si Duterte, bakit nakikipagkaibigan? As a leader po 'no, wini-weigh niyo lahat 'yan, hindi po lang yung parang katulad natin 'yan na puwede tayong magpasya, galit kami." Eto, hindi po gano'n ang leader 'no. Nakipagkaibigan tayo, ayan na nag-eepekto, mga build na 'yan. Mahirap po i-explain ng isahan pero 'yan po 'yun, hindi po sadya 'yan 'no, hindi po natsambahan ni Pangulong Duterte yung build, et cetera. 'Yan po ay, bunga ng sirkumstansya na for the first time, napalayo tayo sa dati nating ka-close na US at, wini-win back tayo. Alam niyo 'yun? Tulong ng China, tulong ng mga kaalyado na US, bumaha po yung, pero balik lang tayo diyan sa sa ano na 'yan, sa Baho de Masinloc. 'Yan po, ah nung panahon na tayo ay nakikipagmatigasan sa China, hindi naman pinayagan ng China na makapangisda tayo diyan. May nagawa po ba tayo nung panahon ni Pinoy? Yun nga po, yung arbitration lang, naghihintay lang tayo. Wala naman tayong nagagawa nun eh. Nakipagkaibigan tayo, isa sa mga unang winork out ni Pangulong Duterte at that time, makabalik yung ating mga mangingisda diyan para makapangisda. At yun nga po naganap. Ngayon eto na naman, binakuran tayo. Binakuran tayo ng China. Hindi naman lahat 'no, may parte lang. Alam niyo naman exaggerated tayo minsan, eh. Binakuran po tayo, dahil alam niyo na nakikipagmatigasan na naman tayo ngayon. Tapos eto na naman yung mga senador, bigyan ko po kayo ng halimbawa ng kanilang mga sinabi. Halimbawa po eto, sino ba 'tong mga senador na madadakdak ngayon? Same as usual pa rin. Si Ontiveros pa rin, napakawalang hiya, sabi ni Ontiveros. China's cruelty knows no bounds. Napakawalang hiya na agresibo nilang hinarangan ang ating mangingisda. Sa sarili nating karagatan, hindi tayo papayag na patayin sa gutom ng China ang ating mamamayan. I trust that the Philippine Coast Guard can escort our fisher folk and ensure that they pass through the floating barriers. Muli din ako nananawagan sa kasalukuyang administrasyon na suriin ang national policy natin pagdating sa China. Diba? Okay. Takdak na naman sila. Siyempre, papahuli ba dyan si ano, Mig Subiri. Ito naman po ang banat ni Mig Subiri. Hinikayat ang PCG na putulin yung floating float barriers. Floating float po yun eh. Naglalagay yung ano, sa Panatag Shoal. Hinikayat ni Senate President Juan Miguel Mig Subiri ang Philippine Coast Guard na agad putulin at alisin yung mga nilagay ng China. Anyways, ano po yung mali dito? Parang tama naman yung mga pinagsabi nila.
Tama po yung mga pinagsabi nyo. Kung kayo ay hindi senador, kung kayo ay mga vlogger, di po ba? Pwede po yan. Tanggalin yan. Eh mga vlogger naman, kahit na ano sabihin namin, pwede. Freedom of speech eh. Ang problema, mga senador kayo eh. At alam po ninyo na hindi po kayo ang nagpapasya sa ating foreign relations. No? Masama po yung ginagawa. Hindi po ba? Paalala ko lang sa dalawa na to na una nag-react. Ipaalala ko lang sa inyo, senador na rin kayo noon eh. Panahon ni Pinoy, senador na kayo, di ba? Oh, may nagagawa ba yung pagdadaldal nyo noon hanggang ngayon? May nagagawa ba kayo na buti? Ang point ko dito, no? Hindi kayo hinalal para kayo magpasya dyan sa West Philippines Sea na yan. Merong hinalal yung mga tao para siya yung magpasya. No? Si Pangulong Marcos. Ang pinakamaganda natin, kasi nauna sa atin dakdak, nauna sa atin, di naman tayo mga vlogger. Pabayaan nyo na sa mga vlogger yan. Huwag kayong mag-alala, bukas yan, madaldal na lahat ng vlogger. Madaldal na lahat na. Inuuna ko na vlogger kasi wala nang silbi media eh.